Huwag na tayong magulat kung ang Barangay Ginebra ay i-trade na itong si Jared Dillinger at si Aljon Mariano. Ang dalawa ay kung titignan natin ay mga free agents, pero yung rights to salary nila ay nasa Barangay Ginebra pa rin. So pwede nating masabi na sila ay para mga reserve players ng Ginebra. At wag na rin tayong magulat kung eventually ay pakakawalan din ang dalawang veterano. Dahil parang nakikita na ni Coach Tim Cone na meron pa rin kulang dito sa lineup ng Ginebra. Unang-una si Isaac Akko parang nag-i-struggle pa rin dito sa sistema na pinaiiran sa Ginebra at hindi pa niya masyadong nakukuha yung kanyang game talaga. At ang Ginebra ngayon, nung una kasi sinabi ito si Jeremiah Gray maglalaro na raw dito sa Governors Cup. Pero nakita natin na hindi pa siya ginagamit ng Ginebra. So ibig nito sabihin, parang hindi pa 100% sure si Coach Tim kung ready na ba itong si Jeremiah Gray sa physical na laro sa PBA. At syempre wala pa si Jamie Malonzo. So malamang ang pag-trade dito kay Dillinger at kay Mariano, ang ibig niya sabihin, kukuha sila ng shooting guard o kaya small forward na papalit muna dito sa pwesto ni Gray habang wala pa siya. Yan talagang iniinda ngayon ng Ginebra. Alam natin na si Justin Brownlee yan ang small forward talaga nila. Pwede rin siyang power forward pero syempre darating yung All Filipino, wala na si Brownlee so kinakailangan meron silang mga players na ipapalit. At alam naman natin na itong si Jamie Malonzo hindi pa rin makapaglalaro so talagang dyan nagpe-prepare ang Ginebra. Gusto ng Ginebra na ipagpatuloy yung pagkuha ng mga bagong players sa kanilang lineup at parang ganyan ngayon ang nakikita natin na magiging sitwasyon dito para sa kanila. Kaya abangan natin kung sino ang ipapalit ng Ginebra dito kay Mariano at kay Dillinger. Pero malamang dalhin yan either dito sa Northport Batangier o kaya sa Terra Firma. Ang Meralco Bolts ngayon ay nagte-take ng precaution dito kay Chris Newsome at ayaw nilang madaliin ang pagbabalik nito. Pero ibig din niya sabihin dito natin makikita yung pagkukulang dito sa lineup ni Coach Nenad Vucinic at Luigi Trillo na kinakailangan nila talaga ng additional scorers pa bukod dito kay Newsome. Dahil nga ito si Aaron Black ay nag-undergo ng surgery, ibig niya sabihin matagal-tagal pa rin ito na hindi makapaglalaro para dito sa koponan ng Meralco. Kahit na nanalo ang Meralco noong wala ito si Aaron Black, obviously kinakailangan nila yan. Lalo na ngayon at nag-upgrade na ang halos lahat ng koponan. At dahil nga wala pa ito si Newsome, yan ang problema. At least ang good news si Maliksi mukhang okay na pero itong si Almasan ay meron pa ring back spasms at alam natin na napakalaking bagay niyan para dito sa Meralco Bolts. Pagdating dito sa mga shooting guards, at least alam natin na iba ang kalibre ni Chris Newsome pero kahit ngayon masasabi natin na makakahanap ang Meralco ng mga guards na pwede nilang kunin na pamparang relyebo man lang o pangtulong kay Newsome. Sa tingin ko sa free agency pa lang ang dami na dyan pwede. For example, itong si Frankie Johnson pwede nilang kunin o kaya itong si Taylor Brown. Mga scorers yan dati na naglaro dito sa PBA. Itong si Johnson sa Rain or Shine yun ang huli niyang team. At ito namang si Taylor Brown ay Converge. So ibig sabihin, yan ang mga pwedeng options na makuha ditong Meralco Bolts. Just in case nga na gusto nila mag-ingat muna dito kay Chris Newsome. Kaya sa tingin ko hindi magiging problema to para sa Meralco dahil magiging maganda yung sitwasyon nila eventually. As it is, alam natin na itong Meralco maganda naman ang standing kaya hindi magiging problema yan. Basta ang importante ay makapagpahinga at maka-fully recover muna ito si Chris Newsome bago siya sumabak ulit dito sa mga mabibigat na laban dito pagdating alam natin sa PBA.